Isang buwan pa sa akin, nagka-problema na ako. Tingnan natin guys ha. Ayan. O diba? Nag-blink-blink na siya. So, i-check natin kung ano ang error niya. So, i-check natin dito guys kung ano ang problema ng ating printer. So, ito, printer and scanners. So, itong Canon, dito choose natin Canon, yung plano natin na printer, and then printing preferences. And then itong maintenance. Tapos, view printer status tayo. So, ang ating error is 1688. Ang problema natin is wala na palang black. So, ang bilis pala niyang maubos guys, ang ink niya. So, ayan, nag-order na ako. Ito, dumating na yung in-order ko na ito. Para hindi tayo, pwede naman kasi daw, mag-refill lang daw sa cartridge. Ayan, so, black, since black yung problema natin, ito yung i-refill natin. So, madali lang pala siyang maubos guys. Di naman ganun kadami yung, and then kukunin natin yung cartridge dito. Yan, kunin natin yung cartridge. Yan. So, and then kunin daw natin to dito. Ano ba to eh? So, to be honest guys, kung may budget naman kayo, Epson na lang talaga o kaya Brother yung bilhin nyo guys. Sorry Canon ha, pero actually nagkakanon na ako na printer before. Pero gusto ko lang talaga siyang i-try kasi nga mura lang siya, 3.5 lang. Pero since I don't focus to the problem, I focus to the solution kasi nga nabili ko na to, di ba? So, ang gagawin ko na lang is, gagawin ko na lang ng paraan. Kasi mahal ang cartridge, guys. Ayan, dito, may butas dito, oh. Ayan, may butas dito. So, ayan, bumili ako ng syringe. Wait lang. Para makasave ka, lang naman, ito, magkano ba to? Malapit na din 900, 1,000 yung isang cartridge. Ambis lang pala niyang maubos. So, ganito na lang, di ba? Buti na lang, utak talaga ang mga Pinoy. Hala. Ayan. Hala. So, ayan, meron na tayo, di ba? So, dito natin ilagay. May butas kasi dito, guys. Makikita nyo sa 1, 2, 3, 4, 5. Ito pang 5. May butas dito. Ayan. And then, ilagay natin. Kailangan pala natin ng tissue. Kasi, di maiwasan talaga. Hindi. Close natin uli. So, balik natin dito. Ayan. So, try natin yun. Ay. Ayaw pa rin. So, nag-research ako ng mabuti. So, ilong press mo lang pala tong stop, oh. Ng mga 10 seconds. Para mawala tong dito, oh. So, ayan nga guys, working na naman ang ating Xerox at saka print dito sa Canon Pixma natin. So, ayan nga, nag-research lang talaga ako ng maigi para kung paano ba siya mag-work ulit. Yun nga guys, kung may bala kayong, or kung may budget naman kayo, bumili na lang kayo ng Epson o kaya Brothers, or kung nagbabala kayo mag-spay later, mag-Epson na lang kayo o kaya Brothers, di ba? Bad ba ako? Kasi hindi ko to promote. Pero kung gusto mo talaga ng mura at okay lang sa'yo, ma-hassle ka, ito na, pwede na to siya. As long as marunong ka mag-research, diba? Marunong ka mag-research kasi marami naman tutorial sa YouTube. Meron nga sa TikTok mga tutorial
'di ba? So, maganda din naman siya, 'di ba? Kaso nga lang yun, medyo hassle siya kasi yung sa Epson kasi didiretso mo lang siya i-refill. May nakita ko Canon na sa labas din yung kanya pero iba talaga kasi yung sa Epson kasi, ito Epson to siya. Secure kasi yung lagayan nila ng ink. So, yung Canon iba yung, basta iba, may pagkahasal talaga siya. Pero kayo, depende talaga yan sa inyo. Magbasa lang kayo ng mga reviews, di ba? Magbasa kayo ng mga reviews. So, yun lang guys. Yun lang masishare ko. At saka yung honest review ko sa printer na to. Pero at least ngayon working pa naman siya. 1 month pa kasi, hindi ko lang siya in-expect. Hindi din naman ganun kadami yung na-print ko. Tapos, naubos na nga yung ink. So, maliit lang siguro ang laman baka maliit lang yung laman ng ink, ng cartridge. Pero malaki din naman tong pang-refill. Matagal-tagal mo na rin tong magamit. Pero yun nga, kailangan mo siyang i-inject doon sa cartridge, di ba? So, pag hindi na talaga working ang cartridge, pag cartridge na talaga ang problema, ayun, bibili ka lang ng bago. Yun yung ang at least another problema to. Hindi ko muna yun problemahin, mga susunod pa yan. So, ayun guys. Yun lang yung masishare ko sa printer na to. Yan, that's all. Thank you for watching. Bye!